So, ayun, okay. KGX, kamusta kayong lahat? At check muna natin kung ano yung possible na mangyayari sa market. Ito yung reels ko kahapon. Ito yung reels ko, no? So, totally, TP out, no? TP out tayo dito. So, TP out tayo dito, max TP. And then sabi ko, papasok ako kahapon ng 111,800. So, kung titingnan nyo, hindi siya nakuha, no? Hanggang 112, 141, I think, no? 112,200 lang siya. Hindi kinakuha yung 111,800. Sa ngayon, invalid muna. Why? Kasi merong report mamaya, alas 2. So, hindi ako matutulog, no? Hindi ako matutulog mamaya. So, Federal Funds Rate, FOMC statement, and FOMC press conference. So, madugo yung market. Kasi ito yung tinitingnan natin dyan, 4% versus dun sa 4.25. So, ang forecast nila, bababa, mga kapatid. No? Bababa. Pero, pag yan, mga kapatid, biglang naging 4.25. Same. Doon sa previous. Possible, itong mangyayari dito, magkakaroon to ng drop, mga idol. No? Magkakaroon to ng drop. Ang iniisip ko dito, 107, possible makuha ang 107, no? Or bumaba pa yan ng 106. No, kaya ang ginagawa ko, mga idol, no? Hindi muna ako magti-trade, no? Save ko muna yung aking asset muna ngayon, and then hahanap na lang ako ng time ulit, ng tiyempo kung saan ako papasok. So ngayon, maraming nagtatanong din sa akin na KGX, naging $82 na lang yan, ha. Mukhang nasunog ka. So hindi yan. Kasi nga nagwi-withdraw tayo ng profit natin. Kasi syempre, alam niyo naman, di ba? Sabi ko nga, hindi ito yung panahon na para mag-ano ko, no? Para mag-invest ako sa crypto. Ayan siya, no? 489. So ito yung date niya is October 29. Okay? So ngayon, ang ginagawa muna natin, syempre is maglaro lang sa future, no? So nang mababa lang yung ating margin, mga idol. Okay? Panoorin lang yan kasi maraming syempre, maraming nagsasabi na 98% chance na magkakaroon ng cut. Ayan, sabi nila 2% chance of a 50 BPS cut. So kung 2% chance, ibig sabihin from 4.25 magiging 2.25. So once mangyari yung 2.25 na yun, I think, no, lilipad to all-time high, no? All-time high. Yun yung nakikita ko dito, mga idol. And then, after ng all-time high, yung November 1 na pag natuloy yung sinasabi ni President Donald Trump na ibibigay niya yung tariff sa China, ayun naman, magkakaroon ng drop doon, mga idol. Okay? So, yun lang ang nakikita ko dito. Ingat lang, ha? Ingat lang, please. Kasi, nakikita nyo, di ba? Maraming trader na magagaling. Pero pag naglaro ang market, makikita nyo, is sobrang lupit. Parang nangyari dito. Balikan natin. Okay? Balikan natin to. Naalala nyo ba to? Di ba? Naalala nyo to na yung market from 116 or sabihin na natin from 122, biglang nag-drop ulit, tapos biglang dumulo, no? Hanggang 100 to 500. Napansin nyo? Maraming nasunog dito. At ang nasunog dito, I think, is nasa around 19 billion o 19 billion USDT ang nasunog dyan, di ba? Hindi ka naman masusunog kung may cut loss ka, di ba? Kaya lang, ang Pilipino, laging yung tatandaan, no? Kapag dating sa trading, kapag yan pumasok ng future, mas lamang sa kanya, ang ino-hold niya yung talo niya. Kunyari, pag nag-profit siya, makikita mo, may target siya sa profit niya, 20, 40%, so nakukuha yun, nag-take profit siya. Kaya lang, kapag nagkamali siya ng TA at ang nangyari, nag-negative siya, mas maraming Pilipinos, mas maraming trader ang ino-hold yung talo. Mas ino-hold nila yon, mas kaya nilang i-hold yung lumalaki yung talo nila. No, hindi sila nagkakat. Mas kaya nilang i-hold yung malaking talo hanggang sa ma-liquidate sila. So, yun lang, mga kapatid, at ingat lang, again, ingat lang. Ako, tingin ko maraming masusunog dito. Gusto ko lang panoorin yung market muna today. Ayoko muna mag-trade at bukas, doon tayo magti-trade. Kasi kahit papano, di ba, meron na tayong reference sa nangyari. May mga panibagong support
and resistance. Okay? Saludo sa inyo lahat KGX at magandang umaga. Gabi sa inyong lahat.